Sige. Hapyawan kaya natin. Ay, magandang gabi po sa lahat. Ito kasi yung main natin, nasa thumbnail natin, no? Laki ng labi mo para salbabida. Totoo ba? Eh, di ba okay yun? Pagka, kissable lips. Oy, pero madami na in love dito sa yung labi ko. Di ba yung mga negro malalaki lang ng labi? Eh sabi nila pag malaki labi, malaki din yung pag malaki labi, malaki yung hindi, pansinin nyo, yung mga egoy, yung mga negro, yung mga black, malaki labi nila eh, di ba? Kasi malaki din yung hindi discuss ko ba to? Dalawang oras na tayo eh. And then, sige, hapyawan ko ba? Sige, try natin. Let's try. And up. Skies we fly. Magalong ka ng inamesh. To. Punta natin to. Ang ating magalongness. Okay? Ito kasi medyo putok tong balita na to eh. 'Di ba? Parang si Magalong kasi as of February, medyo out of the picture siya. Siguro dinamdam niya yung ICI. Medyo nanahimik eh. Boss, parehas kayo ng labi ni Romualdez. Totoo ba? Hindi! Putya, mas matindi itong labi natin. Putya. Boss J. Aragon naman, no? Sabi nga nila pag malaki labi, malaki, rhyme yun eh. Si Robin, di ba? Maliit labi, pero maliit ang... So pag malaki labi, malaki ang... Alam niyo na dapat yan. Ha? Alam niyo na dapat yan. Na ito. Medyo nag-click tong na to. Faulty lips. Wala ba? Sakto lang. Pero ang dami talaga na dito. Oh. Nung kabataan ko, sasakay ako ng jeep. Nung pupunta ako ng trabaho, putya, sa maniwala ko siya, hindi, may mga babae nag-ano pa sa akin ng ano eh. Pawis ka. Sabi ko, sino ka ba? Pinupo na. Siguro naakit sa lips ko. Alam nila eh. No? Na pagka malaki labi, sabi, alam na ito. Ma'am Florida Greenfield, shout out. So anyways, focus tayo dito. Ha? Sabi rito, para at least siguro may mga 30 minutes pa tayong discussion. I-extend na natin ng 1 hour. So, sabi dito nagkaroon ng
dito. I think nakuha ko to kay Mami Peng sa Facebook ni Mami Peng. Sabi dito, we must unite and heal as a nation. Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa. Sabi yan ni Speaker Martin. All of a sudden, out of nowhere, sumagot naman si Magalong, papampam. Kagaya nung kanyang kabayo. DDS, Utagluga, kabayo! Kabayo! Yung kabayo niya, papampam din eh. 'Di ba? Parang si Magalong din. Sabi niya lang, unbelievable, nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinaggagawa nyo? Naisip ba niyo ang pagkakaisa noong nagpakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino. Abay, papansin si Mayor Magalong. Sabi ni Mami Pe, kaysa kumuda ka ng kumuda, ba't di ka maglabas ng malinaw na ebidensya laban? Kaya nga eh. Baka ikaw na lang ang inaantay ni Senator Ping Lacson. Maglabas ka na ng ebidensya mo. Sampa mo ng kaso. Putya, nakakawa na yung mga DDS eh. DDS, Utagluga. Wala eh, kahit pilit nilang ikonik eh. Putya, gumamit pa ng 18 tao. Nga pa rin. DDS, Utagluga. Ilang abogado na nagtulong-tulong para i-connect si Speaker Martin. Sa kabalbalan dyan, wala pa rin. Wala kayong napatunayan. Nga, tae-tae. Tamo si Speaker Martin pa, ano sabi? Handang harapin yung kaso ng plunder ng ombudsman. Wala pang kaso yan, harapin ko yan. Sabi ka na. Oh. Putya na. Eto pagkapanalo mo ng third term. Anong tawag mo? Anong panawagan mo? Ikaw rin pala eh. Mayor Magalong pala eh. Ayan, sabi mo, Mayor calls for unity, reconciliation after winning third term. Tigas na mukha. Nung si Speaker Martin nananawagan ng unity dahil nga may krisis tayo ngayon, sisitahin mo. Tapos ikaw, putya pagkapanalo mo, ang panawagan mo, yun, yan ay, ano tawag dyan, Tita May Dons? Hypocrisy. Hypocrisy. Biruin mo, no? Nakapunta rin sa Baguio. Ang laki mong sablay eh. Sa totoo lang, Magalong, dada ka ng dada. Biruin mo, binara mo to. Yung pala, ikaw din, nagkukol ka rin ng unity. Ito eh, we must unite and heal as a nation. Dapat tayo magkaisa, maghilom bilang isang bansa. During ngayong krisis, ngayong sa dinadanas natin dahil sa krisis sa ibang bansa. Sa Middle East. Tapos ikaw, ang tawag mo nung 2025, unity. Panawagan mo. Ano ba ito, lokohan? Oh. Pagka unity, ito pa isang problema ko sa'yo, Magalong, no? Yung selective criticism mo eh. Walang problema kung masyado ka mainit kay Speaker Martin. It's not my concern. What's alarming is that ang dami mo nang dinadaldal pero wala kang nilalapag na ebidensya. Ganon ka kasagad yung pagkakupal mo. Kaya, alam nyo, no? Unity yung panawagan, bakit kaya nasisita pa rin?
unity yung panawagan, pero para kay Magalong, negative pa rin yata. Out of positivity, in-extract niya, na pinili niya pang kunin talaga at gawing negativity. Ganon kagaling si Magalong. Sige, pag-usapan natin unity versus criticism. Leadership versus noise. At ano masakit na tanong? Consistent ba tayo sa accountability o namimili lang? Pucha, si Sarah, ang daming mga sablay, hindi mo makriticize. Eto, may mga ebidensya kay Sarah, may mga patunay na nangungurap siya. Tapos, sa impeachment, nakakuha ng sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in grounds. Pero wala kang comment. Pagkumparahin natin yung dalawa. Si Speaker Martin at si Benjamin Magalong. Si Benjamin, mayor ng Baguio. Kilala sa pagiging outspoken at critical. Di ba? Walang issue. Ang problema, ngayon recently naglabas siya ng banat laban kay Speaker Martin. Questioning accountability. Ang problema, ang dami niyang bintang, walang ebidensya. Nung last time na tinanong siya, as far as I can remember, yung huli na, nung dating-dati na tinanong siya, ano po bang ano niyo, paano niyo po mapapatunayan yan? Sabi niya gano'n, no? Alam mo, Carmina, I have one word for you eh. Sabihin na lang natin na I have very, very reliable sources. Pucha, hindi ko nakuha si Magalong, no? Alam nyo, dati kuha ko yun eh. Si Speaker Martin, Speaker of the House, ang mensahe niya, we must unite and heal as a nation. Ano yung focus nun? Cooperation, stability, moving forward after ng sakuna. Pero, ang galing ni Magalong, nakakuha siya rin ng para gawing negative. Tapos, siya rin pala was calling unity after election. Kasi bakit? Yun naman talaga yung dapat na panawagan eh. Ano yung dating gawin sa politika? After election, may dalawang klase ng galaw. Una, tapos na yung laban, nagtutulungan tayo. Pangalawa, tapos na yung laban pero ituloy pa rin yung bangayan. Kaya, yung unity, okay naman yun eh. Kasi yun nga yung tawag niya eh. After ng election, unite. Si PBB malinaw naman yung position, si Speaker Martin malinaw yung positioning niya eh. Unity, healing forward. Tapos si Magalong, kaya tayo nahihirapan dahil sa unity. Sabihin, taken out of context. Kaya ano to?
Call for unity. Kung unity sinisisi mo, ano yung alternatibo? Ano yung suggestion mo? Wala lang, i-criticize lang kung ano yung sinabi ng iba. Alam niyo, yung ginawa ni Speaker Martin, narrative of stability. Signal sa investor, sa politika, sa sistema. We are aligned. Ano yung ginawa ni Magalong? Narrative of doubt. Questioning leadership. Pero kulang sa konkretong ebidensya. Wala siyang nilalatag sa public. Dito papasok yung selective criticism. Kay Sara, merong mga ebidensya. Pero nga. Napapabalita pa yung kay Pulong, di ba? Yung rock netting. Sabi ni Senator Trillanes. Pero wala rin siyang sinasabi. Alam nyo, hindi lahat ng tanong, para sa akin, hindi lahat ng tao may katotohanan eh. Minsan para lang yan, para magduda yung tao eh. Di ba? Parang form of parang fake news din eh. Pero hindi ito Romualdez versus Magalong lang. Hindi ganun yan. Ito ay laban ng consistency versus selectivity. Kung ikaw ay leader, hindi ka pwedeng mamili kung kailan ka magiging matapang. Hindi mo ka pwedeng pumili ng oras kung sino lang yung gusto mong sitahin. Hindi mo ka pwedeng pumili na Ito lang sisitahin ko. Kasi nakikita ng tao ngayon, maingay siya kay Speaker Martin. Pero hindi parehas yung intensity sa iba. Sa iba. Para sa akin, that's not accountability. It's selective criticism. Bakit yung prinsipyo mo parang nagbabago depende sa target? Hindi prinsipyo yan. Strategy yan. Pag yung prinsipyo mo nagbabago, depende sa target. Yung pagkikriticize mo nagbabago, depende sa target. Hindi yan. Hindi prinsipyo. Strategy. Ito yung napansin ko eh. Sa social media ngayon, mas madaling mag-viral ang duda kaysa ebidensya. Di ba? Pansinin nyo. Nagva-viral yung duda kaysa sa ebidensya. Pagka duda, isang banat lang, boom! Viral. Pero pag tinanong mo, nasaan ang proof? Wala eh. Pero, nakapagtanim na ng duda. Kaya, importante yung unity na sinasabi ni Speaker Martin. And alam ko na alam din ni Magalong yung importansya niyan. Hindi ibig sabihin na bulag ka eh. Ibig sabihin may direction ka, may goal ka, may build up ka. Kung puro kritisismo, kahit tama ka minsan, nawawala na yung impact. Kasi walang structure. Walang endgame.
Alam nyo maganda pagka-unity approach? Stability sa governance, faster coordination, positive signal sa economy, less political noise. Pero syempre kailangan din ng check and balance. Kasi risk yan sa pagiging too cooperative kung walang checks. Yung approach ni Magalong, kagaya na sinabi ko lagi, no? Okay naman yung criticism eh. Okay mag-criticize. May check and balance. 'Di ba? Na-highlight yung issues. Personally, pabor sa kanya kasi nakaka-engage ng publiko. Pero, nagiging divisive eh. 'Di ba? Nagiging speculation kung walang proof. Nawawala yung direksyon kung walang solution ka rin ipoprovide. Puro ka lang ngaw-ngaw. Maliligaw pa rin yung mga tao. Kung wala kang direksyon, tapos walang solusyon, posible mo maging selective criticism. Sa dulo, no, mga mandirigma, ang tanong hindi kung sino yung mas maingay eh. Ang tanong sino yung mas may direksyon. Sino ba yung mas may solusyon? Kasi yung bansa, hindi naman yan umaangat sa tanong lang eh. Umaangat yan sa gawa. To, tandaan natin, no? Unity without action is weak. But criticism with proof, okay yan. Pero kung ang kritisismo walang proof, it's just a noise. Tingnan mo ha, Mayor Magalong ha. Yung movement mo, ngayong may crisis, hindi ko alam kung may movement ka pa, pero wala akong makita eh. Ito lang, dahil sinabi sino ba to? Ni John Vic Rimulya, ni Secretary John Vic, na wag na sanang tumigil dyan. Ayan, nagsabi ka lang, walang ban sa pagkuha ng photos sa Baguio. Hindi ko alam kung nag-provide ka dyan ng way para maging less yung traffic dyan. Kasi ito parang luwag lang, di ba? Tignan, pero ang traffic dyan. Hindi ko alam ngayon ha. Tsaka noon ka pa nag-iingay oh. Ngayon pala. Ayan. May mga puwersang ayaw pa uwin si dating Congressman Saldico upang hindi ito makapag-execute ng affidavit o testimony. Tapos ang bintang niya kay Speaker Martin pa rin. Hindi mo kasuhan. Ito pala sinasabi, kalabi ko rin si Speaker Martin. Hindi naman. Manipis labi ni Speaker. Oh. Tingnan natin yung gawa ng ibang mga mayors ha. DDS tawag dyan. DDS Utagluga. Ito. Sabi ni si Isko Moreno kanina lang. 25K subsidy to community bakeries to keep bread prices steady amid oil crisis. Palakpakan. Ayan, eh. Tapos, Isko Moreno, blockchain system to strengthen Manila records. Amid the oil crisis sa Middle East. Oh. Yan, 25K subsidy to community bakeries to keep bread prices steady amid oil crisis. Oh, palakpakan ulit yan. Oh, ito pa. Sinisita niya. Ayan oh. Ito medyo personal sa akin to. Hindi mo pwedeng
Sabi niya kasi, yung mga nagpapakalat na patay na si Presidente o gusto na mamatay si Presidente, yan ba nakakatulong sa bayan? Anong tulong na iambag niyo sa lungsod ng Maynila kumpara sa kanya? Gulo, mamerwisyo, lituhin ng tao, mambastos ng simbahan, mang-troll sa amin, ang gagaling yung mga DDS kayo ha, sabi ni Boss. Di ba? Oh, at least meron siyang stand. Oh, si Mayor Lenny nila. Oh, joins early araw ng Kagitingan tribute in Naga to honor the unknown soldiers. Hindi, alam ko si Mayor Magalong, nakita ko rin, meron din siya. Oh, Naga City Mayor Lenny Lobredo planong i-realign ang ibang infrastructure fund at try subsidy mula sa national budget papunta sa planong fuel subsidy sa mga jeepney drivers at riders. Ito yung sinasabi ko. Yung mga mayors nakikipagtulungan sa ating pamahalaan. Oh, eto pa, pabiro pa siya dyan. Siyempre, nung VP siya, may say siya sa West Philippine Sea. Ngayon daw, hindi na West Philippine Sea ang inaasikaso ko, mga away na ng kapitbahay. Mga constituents na. Ito pala yung sa ano. Ito, nagpapasalamat to kay Mayor Isko. Presidente ng Asosasyon ng Panederong Pilipino. Sabi nyo, sa inaba-haba ng pagiging panadero ko sa mahigit na 30 taon na tagapagsalita ng mga panadero, ngayon lang ako nakatikim na merong isang alkalde ng Maynila na ginawan kami ng pamamaraan para buhatin ang aming upuan. Malaking tulong yun, nagpapasalamat siya. O ito, anong ginagawa mo? Hindi, ano naman to siyempre, hindi ko sinasabing ngayon to. Nakita ko lang, sinali ko lang dito. Mali lang ako ng order. Ayan napakalaki ng utang kay Senator Bongo. Pero out of ano yan wala lang yan. Puntahan natin si Mayor Vico Soto. Ano sabi ni Mayor Vico? Hindi na gumagalaw yung ano natin. Vico Soto seals GCash deal to fast-track payouts for 30,000 Pasig scholars. Ang sinasabi ko lang, Mayor Magalong, iba yung ingay nila. Hindi negatibo. Hindi nagkikriticize para makontra yung gusto mong maging kaaway mo. Pwede kang mag-ingay. Ipagyabang mo yung mga nagagawa mo dyan. Para makita nila, malay mo maging inspirasyon na gumawa rin ng magandang bagay kagaya ng kung meron kang mga ipapakita. Kung wala, tumae ka na lang dyan sa basket. Ayan pa Mayor Vico Soto has acquired 5 brand new electric minibus for Pasig City for its libreng sakay to help ease the transport needs of Pasigueños as well as to save fuel expense of the city of government given the doubling of fuel prices in just 3 weeks. Ang gaganda ng ginagawa Nakikita pa, may ebidensya. Ikaw, anong yan Imbis na mag-ingay ka para kontrahin mo yung mga congressman, mag-ingay ka para barahin si Speaker Martin. Una, walang problema. Pinapatulog na ako na itong telepono ko. Okay lang na mag-criticize kayo, walang problema doon. Ang problema, dapat
Wait lang, nawala ba yung internet natin? Ba't parang hindi gumagalaw yung ano ko? Nahimatay yung... Gumagalaw ba dyan? Nahimatay dito sa OBS ko. Mag-criticize ka, pagka nagbintang ka, maglapag ka ng ebidensya. Kung may sapat kang ebidensya, alam mo yung proseso, magkaso ka. O kaya, ang ipag-ingay mo, yung mga nagagawa mo dyan sa Baguio. Para at least maka-inspire ka. Pero kung talagang gusto mo lang pumili ng ano, kung gusto mo talaga mag-criticize, si Sarah, binobolunteer ko. Marami na siyang ano, marami na siyang ebidensya. Sa West Philippine Sea, baka gusto mo makialam. Anyways, 20 minutes, pwede na. Pwede na. So, anyways, guys. No, yun lang din naman eh. Kay Mayor Magalong. Sana, hindi ko alam ba't pilit niyang gustong kalabanin, no, yung itatapatan. Actually, dead mala siya kay, kay Speaker Martin. Gusto niyang yun yung kalabanin, yun, parang ginawa niya ng advokasya na palabasin si Speaker Martin talagang involved dyan. Contrary dun sa mga nagiging resulta ng mga investigasyon na hindi naman. And kung nakapag-investigate siya during his few days in ICC, baka meron siya nakuha na ebidensya laban kay Speaker Martin, baka pwede ibato niya na. Kung gusto niya pa, suportahan niya yung 18 na Marines. So, anyways guys, sana nagustuhan niyo yung ating yung ating pinipare na live, yung ating mga research dito. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Yung sa lagi nakasubaybay, malaking tulong sa channel natin yan. So, gagawin ko ng regular, hahanapan ko ng mas magandang oras para hindi rin ako napupuyat. Kasi pag napuyat tayo, yung mata natin lumalabo eh. No? So, anyways, maraming salamat lagi sa inyo. Thank you very much sa inyong suporta. Hindi ko na kayo mababati isa-isa. And yung energy level natin medyo mababa na. So, thank you very much. Lagi niyong tandaan pati sa mga DDS lalo na, ang goal natin dito hindi manalo sa argumento. Ang goal natin dito, mas marami tayong maintindihan during the discussion. Kung may tawanan, swerte ka na. Swerte tayo. Malaking bonus na yon, di ba? At kung isa lang sa dalawa ang makuha natin, talino o tawa, panalo pa rin tayo. Kahit magkaiba tayo ng opinyon, sana pare-pareho tayong nagmamahal sa Pilipinas. Yan ang importante. We are building systems because systems are expensive. Consistency beats talent. System beat motivation. And long-term players always beat loud players. Ako po si Banat Boy. Ang tandaan nyo. Mga mandirigma, ang tao marunong may gisip, mahirap lokohin. Magandang gabi Pilipinas. Hanggang sa muli. Kita kids! Bye for now! Kakulango. Tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, luga, luga, DDS, DDS.
luga DDS, DDS Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton Duterte, Duterte Puro fake news ang DDS Puro fake news ang DDS Mga troll farm, mga gate Dutites, dutites Puro fake news ang DDS Puro fake news ang DDS Mga troll farm, mga gate Dutites, dutites Tangga, tangga, luga, luga DDS, DDS Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton Duterte, Duterte Tangga, tangga, luga, luga DDS, DDS Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton Duterte, Duterte Ayan na sila, ayan na sila Maleta na peke, maleta na peke Ayan na sila, ayan na sila Maleta na peke, maleta na peke Puro fake news ang DDS Puro fake news ang DDS Mga troll farm, mga